Panginoon. Kaya buong puso yung aming pasasalamat. Noong Friday, nagkaroon ng Thanksgiving. Nakasama yung mga kapatid doon sa lugar ng Signal na isang test lang, isang call lang, andyan na sila lahat. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na hindi siya nagkulang kailanman na magbigay ng talagang maipadama yung pagmamalasakit at pagmamahal sa isang magulang na nanggaling sa isang pagsubok sa kanyang buhay. Tayong lahat ay tumayo. Ating buksan ang ating mga Biblia dito sa Mateo chapter 4. Basahin natin ang salit-salita. Nang magkagayon nihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksugin ang diablo. At siya'y makapag-inom ng 4 na araw-araw ng gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Nagpapay sa sumagot sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, hindi sa bawat salita malabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagay dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatiulo ka, sapagkat sulat, siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at alalayan ka ng kanyang mga kamay, baka mag-isot ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus na susulat din naman, huwag mong tuksugin ang Panginoong Diyos. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lupang mataas at pinamana sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay binigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkakaisa sa kanya ni Jesus, umayo ka sa tanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon Jesus, at siya lamang iyong paglilingkuran. Nang magkalainiman siya ng diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Kaya manalangin, hingin natin kay Sister Casa. Amang Diyos, banal at makapagpapalit sa lahat. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na pagpapagayan sa iyong pag-aaral. O Diyos, sa iyong mga kamayan, sa iyong pinagkakawala, ng panahon na pag-aaral ng Diyos. Ikaw po nawa mamuna sa bawat isa sa amin. Nagsigit sa iyong Diyos, na piniling mo sa aming harapan. Nawa piniling ko siya, bilang sa malinis sa kasangkapan, daluyan na iyong pagpapagayan. Pag-usap siya, hindi sa ngalan ng kanyang sarili na kaunawaan ng Panginoon. Ipagpos, ang kalooban mo, Diyos, at patuliman kaya sa amin na namin mga bawat isa ay mapagpala sa umaga. Ibigay namin sa Diyos ang karampagan at pagsalba sa iyo. Ang panahon ng aming pag-aaral, Diyos. Samahan po na kami ng iyong Santong Espiritu at ang kapayapaan ay panagalan na makakinawa sa ating kalampagan. Ikaw, Diyos, ang patuloy namin mo. Pabigyan ng parangalan at muling kama sa umaga ito, binabalik natin sa iyo ang lahat ng kapatid at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Ang makalita ng awitin na bigay sa atin ni Sister Sarah. People try to make it on their own. They seem so self-sufficient all alone. But somewhere in every life it happens like it did to me. A problem you can only solve down on your knees. My eyes were blind enough to make me know what I need inside. My life grew dark enough to make me know
you remind me to work strong enough to make me know, dear Lord, I needed you. Dear Lord, I needed you. Maraming salamat din po sa ating bisitas. Sa trabaho ni Brother Rudy. Salamat po na nakarating po kayo ngayon. At welcome po kayo dito sa gawain ng ating paligid. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan natin dito sa Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Ito ay isang karanasan ng ating Panginoon nung siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Kaya titignan natin kung paano napagtagumpayan ng ating Panginoon yung battle na yun. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaralan ay the battle, ang pakikipagbaka. Bawat Kristiyano ay mayroong spiritual war na tinatawag o pakikipagbakang spiritual. Naniniwala po kayo doon? Ang ating kalaban ay walang iba kundi ang diablo. Kalaban po natin siya. Dati, kakampi natin nung tayo nasa kasalanan pa. Pero nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, nung tayo ay nasa panig na ng ating Panginoon, ang diablo, siya ngayon ay naging number 1 enemy natin ng ating mga kaluluwa. Na ang diablo niyan, siya ay nagbigay ng matinding trouble, tighati, lungkot, nagbigay ng maraming problema sa buhay ng maraming tao. Salamat sa Diyos, isa tayo sa mga inalis na sa kamay ng diablo at ngayon, tayo na sa kamay ng Diyos. Nagtatagumpay, umuunlad, mayroong pag-asa, mayroong katiyakan sa kamay ng ating Panginoon. Temptation is a daily part of this world. May mga tukso. Karanas po ba tayo nun? Araw-araw mayroong tukso sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga, paano natin mapagtatagumpayan ang battle na to? Ang digmaan ito. Ang digmaan ito, sabi niya, not by might, not by power. Hindi sa pamamagitan ng pamunuan, kundi sa pamamagitan ng espiritu ng kadiliman. Kaya nga po, ang diablo siya ay sa kadiliman. Bagaman siya nasa kadiliman, alam niyo ba, pwede rin siya lumagay sa ating kalagitnaan sa mga oras na to. Anong gagawin niya? Kukunin niya ang iyong atensyon para hindi mo maipopokus ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos. Sasabihin niya, bukas, papasok ka pa, bukas, mamaya magbibot ka. Kung ano yung nilalagay niya sa iyong isipan, marami pang report na gagawin. Marami ka pang labangan doon sa bahay. May plansahin ka pa. Mapapagod ka na. Kaya ngayon, dahil ang diablo, espiritu siya, pwede ka niyang pabitabihan dyan, minsan, bibigyan ka niya ng antok, para hindi ka na makakonsentrate. Makakatulog ka, tutulungan mo yung mga ngaral. Kaya nga po dito, paano natin mapagkakagumpayan ang pakikipagbakang ito? Sabi nga sa isang quotation, thousands of battles, thousands of victories. Sa ating pakikipagbaka, mayroon din libu-libong tagumpay kung tayo ay nasa kamay ng Diyos. Kung tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon in our daily life. We needed God's word that was hidden in our heart. Kailangan daw natin ang salita ng Panginoon na siyang nakatago sa ating mga puso, na siyang panlaban natin sa bawat tukso ng diablo
na dumadating sa atin sa araw-araw. Kaya nga po dito sa verse 1 to 4, sabi na dito na magkagay niya siya ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilan upang siya ituktuhin ng diablo. At nang siya makapag-ayon ng 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw, anak ng Diyos, ay pag-utos mo sa mga bato ito, ay maging tinapay. Natural, ito ang ating Panginoon. Pero mo naman yung 40 days, 40 araw, 40 gabi, hindi na dito nakatubok ng isang araw. Isang araw naman. Nag-ayuno. Ayun, gano'n na. Dalawang araw. Meron na po ba? Meron din. 3 araw. Panginoon, nung nasubukan namin yung 3 araw ng panahon ni Pastor, doon kami sa parsonage bahay kanila noon, yung bahay nila, doon sa ilalim ng kanilang bahay. Kahit na nag-play-dito ko yun ng kapitbahay, parang sarap na kumain. Kahit ko yun na, talagang kakain na, ang sarap eh. Sinakses. Lalo pag nagluluto yung sibaan, di ba doon sa may mga puntod-puntod, yung puntod ng unano, yung unano, no, ano ba tawag doon? Puntod ng uno, doon sa puntod, nagpapanggat yan. Sa amin, yung kabarin namin, maamoy mo yung amoy tinakbet, nagluluto na si sibaan sa Ilocano. Amoy mo yun, yung tinakbet. Sarap ng kumain. Diba? Magugutom ka talaga. Ang number 1 na temptation doon, pagkain eh. Kapag ikay nag-aayon na, di po ba? Lamunin niya ang diablo. Pupunta siya, tulalapit siya, sa panahon na mahina ka. Kagaya nito, ang kainaan nito, gutom ang ating Panginoon, kaya tutuksin siya ngayon sa pagkain. Kasi doon siya andun siya sa estado niya yun eh. Sabi nga, ang diablo, pupuntahan ka niya, kikilalanin niya kung ano ang iyong kailangan. At doon ka niya tutuktuhin. Kapag nalamat ka sa isang bagay, hindi ka naman niya lang pupunin. Titignan niya kung saan ka mahina. Kaya nga po dito, ibig ng ating Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya. Kung kainaan mo ang pagkain, minsan ang pagkain, kainaan ng tao eh. Kapag wala siya makain, mainit ang kanyang ulo, di ba ba? Lalo pag galing sa trabaho, wala makain, kagalit, patula ka ba? Tapos yung asawa, nandun naman, nagtutungkit. Yung asawa niya, nandun na ang tawag doon? Nagbibinggo, dumating na asawa, hindi pa nakaluto, di ba? Ang isang ulo ng tao pagdating sa pagkain. Pero alam niyo, mga kapatid, pag hindi ang tao hindi nakakain ng tama, naghahanap siya, di ba? Gumagawa siya ng remedyo para makakain siya. Kahit ano na makuha niya dun sa cabinet, o dito may noodle, inuluto niya. O dito may sardinas, bubuksan niya. Dito may mantika, lalagyan lang niya ng akin, ulan na, kakain na siya. Pero alam niyo po ba yung kanilang mga kaluluwa minsan? Gutom na. Uhaw na sa salita ng Diyos. Wala na makain. Nangyayari na yung kanyang kaluluwa. Pero okay lang. Pwede. Wala lang sa kanila. Alam ko ninyo, dahil sa pagkain kung minsan, ang mga tao nakakagawa ng masama. Naniniwala pa kayo doon? Maraming wicked things na nangyayari sa ating lipunan. In this material world,
ng taong mangupit, di ba? Nagagawa ng tao na mandaya. Magagawa ng tao na lamangan ng kanyang kapwa. Magnakaw, pumatay dahil sa pagkain. Pag nahuli, kaya ko nagawa ito kasi walang pagkain ng pamilya ko. Pero alam nyo, mayroong matugis na mahalagang bagay sa mga pagkain na yan. Walang iba kundi yung pagkain ng ating kaluluwa. Na kapag nasatisfy tayo sa salita ng ating Panginoon, mapupuspos tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Na hindi tayo tatanda na magugutom, kundi tayo pakakainin ng ating Panginoon. Tingnan ninyo yung mga Israelita sa ilang. Di po ba yung wala, nagkakaroon sila ng pagkain sa ilang? Kumakain sila ng mana, pagising nila sa umaga, andyan na yung kanilang kinakain. Ganun ang ating Panginoon na mag-provide. He is our great provider, mga kapatid. Kaya nga po, mayroong masigit na bagay, mas malalim na mga bagay na kinakailangan natin aside sa pagkain na yan. Kaya nakikita niya nagugutom ang ating Panginoon. Gumagamit siya ng salita ng Diyos. Alam niyo, ang gagawin, words din yan. Yung kanyang bibig ay puno-puno rin niya ng mga verses. Kaya sinabi niya sa Panginoon, kung ikaw, sabi niya, ay dumating ang nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw anak ng Diyos, pagbutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Pwede naman eh. Naniniwala kayo din mga kapatid? Yung mga batong ito pwede maging tinapay. Yung batong malaki, magiging malaking panditan na yan. Iwain mo, napakarami at nakain mo. Pwede gawin ng ating Panginoon. Pero alam po ba ninyo na sinabi ng ating Panginoon sa verse 4, tatapos kayo sumagot at sinabi na susulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang tunay pala na kabuhayan sa isang tunay na anak ng Diyos ay walang iba kundi yung salita niya. Our daily bread. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon na siyang ating pag-asa. Na kapag tayo nabubutok sa salita ng Panginoon, mapupuspusin tayo ng pananampalataya na ang Diyos ang siyang magkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Amen. Yung mga tapat na ating Panginoon, kahit magutom yan, hindi yan gagawa ng masama. Sisisin niya ang kanyang gutom. Madalas yan. Ang mga anak ng Diyos ng kakagutuman. Pero makita mo, dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, maaaring na natin yung bagay na yun. Magutom ka, umaaring tuktuhin ka rin ang diablo, maraming tukto ang diablo dyan eh. Pero, alalahanin natin ang example ni Lazaro. Amen. Si Lazaro, walang ama, walang ina, ulila. Ulila, walang kamag-anak na tumutulong sa kanya. Andun siya sa gatan, andun siya sa pintuan ng mayaman. Nagbuto siya, nangailangan siya. Nagbigay ba sa kanya? Sa naman yung pagkain, nakikipag-agaw ng sa mga aso eh. Pero hindi yun naging reason. Hindi yun naging dahilan na si Lazaro ay hindi makarating doon sa langit. Di po ba? Hindi rin yung naging dahilan niya para gumawa siya ng masama at maaaring gawa ng masama yung mayaman na yun. Na pwede siyang tulungan pero hindi siya tinutulungan. Eh, example nila sa makita ko natin, nahirapan siya, walang makain. Maaari rin ang dahilan para itakpil niya ang pagbuhay niya pero hindi niya ginawa yung bagay na yun. Bakit? Napanatili niya malinis yung kanyang puso. Napanatili niya.
Dahil kung hindi malinis ang puso ni Lazaro, hindi iyon siya dadalhin dun sa kalagay, dun sa piling ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi hadlang ang kahirapan ng buhay para hindi natin maibigay ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Umaga nito. Di po ba? Sabi nga siya, shall by faith. Ang mga ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga dito ang diablo, siya yung manulokso. Manulokso talaga yan. Hindi mo aasahan ng diablo, hihirayain ka niya na lalo kang maglingkod sa Panginoon. I-discourage ka niya. I-disappoint ka niya. Sabi niya, huwag ka nang sumama dyan. Magugutom ka dyan. Maging hirap ka dyan. Pero never follow Satan's suggestion. Huwag na huwag mong pakikinggan ang mga suggestion ng diablo. Hindi naman natin kailangan yung suggestion niya eh. Minsan suggestion siya ng suggest sa atin. Pakita natin sa kanya na wala na siyang bahagi sa ating buhay. Na hindi na natin sa dapat pakinggan sa mga sinasuggest niya sa atin. Ako'y naniniwala sa mga tunay at tapat na mga anak ng Diyos. Sila ang karapat-dapat na lapitan sa panahon ng ating pangangailangan. Higit sa lahat ang ating Panginoon. Di ba sinasabi niya doon sa Isaiah? Chapter 9, verse 6. Walang hanggang Diyos, Pangulo ng kapayapaan, walang hanggang Ama. Ano pa yung sinasabi niya doon? Sige, basahin natin. Napakaganda. Kung ano yung magagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Kapag sa atin ay kamana ang isang bata at ating binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mga kagapayo, makapangyarihang Diyos, wala hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tagapayo. Ibig sabihin, seek the advice of God. Lagi natin kinikilala yung panuntunan, yung advice ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung yun ang ating hinahanap, hindi tayo mapapahamak kailanman. Di po ba? I-reject natin yung mga suggestion niya. Kaya di lang mga anak ng Diyos, tayo rin. Silang dinadaluyan ng buhay. Kapag mayroon tayong magagawa sa buhay ng ating kapatid para mabuhayan yung kanyang loob sa panahon ng kanyang kagipitan, sa panahon ng kanyang karamdaman, sa panahon of trials ng kanyang buhay, maaaring balikan yung isang pakpak niya. Huwag mo lang balikin ulit yung kabilang pakpak niya. Tulungan mo na siya. Encourage mo na siya. Samahan mo na siya. Amen? Huwag tayo maging madamot mga kapatid. Sa bagay na yun. Sabi niya, Diablo sa kanya, gutom ka na, kumain ka na. Pero kapag mayroon kang matinding pangangailangan sa Panginoon, kahit na masarap pa yung pagkain, sarap pa nga mag-fasting kapag mayroong birthday ka eh. Pero huwag mo na may sasabay, alam mo ng birthday niya, saka ka magpapasting. Matinding battle yan. Ang daming cake, ang daming ice cream, ang daming chicken, ang daming fried chicken, ang daming lechon. Saka may sasabay yung fasting mo, parang malaking battle yan. Pero kung talagang walang ulam, kapasting na lang ako, kapasting naman yun. Naku-force lang magpasting dahil walang makain lang eh. Eh tayo minsan nag-aayun no, dahil meron tayo natin hindi pang kailangan sa Panginoon. Minsan sa ating sarili, minsan kagawain ng Panginoon. Iiwanan mo talaga yung manlasa mo para sa gawain ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga, hindi ba maaaring sabihin ng diablo sa'yo, isasuggest niya sa'yo, kaya mo na naging iba ang magpasting, ang payat mo na eh. Sila kasi bilog na yung mga pusing nila. Sila naman. Isasuggest din niya yan sa'yo. Oo nga, dapat si Sister ganito na lang ang magpas.
muna ako ngayon. Huwag na kumain. Alam niyo, nung panahon ng 1980, tama pa namin si Pastor, ang prayer meeting namin noon, prayer meeting talagang fasting yun. Wala talaga nagtululot sa mga bahay. Eh maraming kabataan noon ang mainit sa paglilingkod. Maraming kabataan nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoon, na nagbigay ng kanilang sarili para magmisyon sa iba't ibang lugar. Alam niyo, yung paglilingkod ay nagbibigay ng init sa ating kaluluwa. Ito ba? Salamat sa Panginoon, yung mga kapatid natin sa San Pablo, gusto nilang makarating dito. Salamat na gawain ng Panginoon sa hapon ay napuntahan ng kanyang mga lingkod. The Lord is our great provider. Sabi ni Carlos nilang umaten sa ating anniversary. Iniisip nila yung pangangailangan. Sabi ko, the Lord will provide. The Lord will provide. Kaya hanggang mayroong nagbibigay ng kanilang buhay, na hindi minamahal ang sarili sa gawain ng Diyos, sigurado magkakaroon ng bunga. Magandang bunga ang gawain ng ating Panginoon. Niniwala kayo doon, mga kapatid? Amen. Eh, huwag natin pakikinggan yung mga suggestion ng Diablo. Dahil ipapahamak ka niyan. Na hindi na kayo magiging malapit lalo sa Panginoon, ilalayo ka niya. Ipapalayo ka niya, huwag kang masyadong maging malinit sa iyong paglilingkod. Baka sumubra ka na ng langit. Yung muli, maghapon pa kayo, tapos ngayon, prayer meeting na naman, nagmamadali ka pa. Narinig natin yan, madalas yan. Yung pag tumutugan sa langit, mga kapatid, saan pupunta nun yung pag tumubra na yung langit? Sa hinihitik natin, yung tayo ay makasunod sa ating Panginoon, ng pangunahin natin, yung ating kaluluwa. Susunod na lamang yan yung pangailangan natin pamilya. Tapos ito pa, pwede pang suggest ng Diablo tayo dito. Bili mo na ng pagkain mo. Yung gagastusin mo ka ng katarungan. Maganda rin yun. Kung titignan mo, parang ang Diablo naman, marunong siya eh. Kukunin ka na sa ginagina. Tignan mo, kung ibibili mo na ng pagkain mo, kulang pa ngayon ko sa mga anak mo eh. Kung kayo na mag-pass muna kayo. Hindi pinatawag na pass. Magpapas muna sa gawain. Yung hindi mo na magbumibiyahe ng malayo. Oo nga, dito lang muna kami. Kaya mo ngayon, kaya mahal ang mga tao, ang lalayo pa. Mga kapatid, kaya kailangan hindi nagpabaya ang Panginoon na i-provide ang ating pangangailangan para mapuntahan ang mga malalayong gawain niya. Mula sa bikutan na kita natin, nung unang bukas ng gawain yun, napakalalayo ng mga gawain. Gabi-gabi may gawain. Mga anak ng Diyos na, mawala ng trabaho. Kung isa mawala ng trabaho, mamaya magkaroon na naman yung isa, minsan mawala na naman. Magkaroon. Pero lumipas din ang maraming taon, hindi nabulang ang Panginoon, nagbigay siya, nagkakaloob siya, walang nasasayang na ginagawa para sa ating Panginoon. Mga kapatid, tumawag ito. Akala ng Diablo, akala mo kung saan siya. Kung saan naman siya eh, mga sinasabi niya eh. Mga kapatid, alam mo kung concern siya. Kung namamayayat ka na. Dahil sa paglilingkod mo, tanda mo rin, tignan. Pero tingin ko naman sa mga anak ng Diyos, parang hindi tumatanda. Totoo ba yung sinasabi ko? Tumatanda lang sila, pero inuunahan yung mga matatanda, pero hindi pa rin matatanda ang mga mukha. Bakit? Kasi natin kasiyahan sa Panginoon eh. Kung ang kaligayahan ng
ng ating pagkain, kung wala ng pagkain, madalas kung minsan, tapos, biro mo yung kikitain mo, kulang pa nga, pagbayad ng kuryente, ng tubig, pati basura sa Manila, binabayaran. Saan kami sinadali ng buhay mo pag wala ka sa Panginoon? Yung mga asawa na bungangera, bungangahan na lang yung mga asawa nila, ito lang ba? Tapos yung asawa, dadat pa sa mga barkada, iinom pa. Maraming karanasan yan, yung mga anak ng Diyos. Pagdating sa bahay, wala na. Pero kung makita lang natin yung ganda ng buhay, na hindi tayo nakadepende dun sa mga bagay na material na yan, at tayo dumipende sa ating Panginoon, nakikita natin, ay hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Kaya ang sinagot ng ating Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Kaya wala din naman din sa ating binasa, pero parang important verse ito. Deuteronomy chapter 8 verse 3. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, hinakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa bibig ng ating Panginoon. Kaya ito yung ating nakita na nagbigay sa atin ng inspirasyon, na nagbigay sa atin ng buhay ang salita ng Panginoon. Kaya ang tao mapapangarap dahil sa pagmamahal niya sa mga bagay sa mundo ito. God's word is our daily bread. Our sword, ang ating pandaka. Ephesians chapter 6 verse 17. Kita po natin ang salita ng Panginoon ay sagana upang tayo maniwala sa kanyang sinasabi sa atin. Upang tayo manalig sa kanya at makapanatili tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. 6:17. At magsiguhan naman kayo ng sorbante ng kaligtasan at ng kabas ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya hindi kayo yung kabas ng Espiritu na kung yung salita ng Panginoon ang siyang nasa ating mga puso, hindi natin pakikinggan yung mga suggestion ng Diablo. Madali natin siyang ma-reject sa kanyang mga sinasabi sa atin. Kaya nga dito ibig ng ating Panginoon na magsigit natin pahalagahan yung mga bagay na hindi kumukupa. Hindi nawawala. Sabi nga niya, ang langit at lupa ay lilipas. Datapwat ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. Naranasan niyo ba yun? Nang salita ng Panginoon ang siyang bumuhay sa atin, pumuspos sa atin ang pananampalataya, na nagkaloob ng mga walang-wala tayo, na naging great provider ang ating Panginoon, material, spiritual, hindi siya nagkulang kailanman. Kaya nga po, huwag natin ipagpapalit mga bagay na yan. Kahit sa isang tindang pagkain, yung ating karapatan na pumunta doon sa langit. Alam niyo, sitaw? Sitaw. Yung kapatid ni Jacob, yung pangalanan ng anak niya ng sitaw, mga kapatid. Ibig sabihin ng sitaw, makamkam. Niniwala ba kayo nang sinabi niya kay Jacob na pakainin mo ako bago ako mamatay sa gutom? Isang pil pa lang naman yung lumipat sa kanya eh. Panginoon, nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Dito na, may nakaranas na ng 3 days dito. May 2 days na, may 1 day na. Yun 1 day lang, mamamatay ng sex. Dominated naman siya. Kabala naman,
araw. Sobra naman ang pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa pagkain. Ang kainan lang, pagpapalitan niya ang kanyang pagkapanganay. Kung ikukumpara natin sa pananampalataya natin ngayon, yung pagkapanganay noon, yung pananampalataya natin sa Panginoon ngayon, yung pagkain espiritual, yung salita ng Diyos, yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito ang pagkain lang, isang meal lang, hindi natin ipagpapalit ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba nang magutom? Di ba nang walang matira sa atin? Basta pumunta lang tayo sa langit. Amen? Dahil sa isang pagkain, hindi tayo makarating sa langit, mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos, mahalaga sa kanila, mas mahalaga sa kanila, mas pipiliin nila yung mga valuable things na nagmumula sa ating Panginoon. Walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Mahalagang pagkakatipon ng mga banal, yung pagkakaisa, yung pagmamahalan, yun ang mahalaga sa kanila. Madarama mo yan sa mga mayroong tapat na pag-ibig sa ating Panginoon. Meron akong nabasang kwento tungkol sa isang hari. Once upon a time, there was a beautiful kingdom. Hindi si Cinderella, beautiful kingdom. Napakagandang kaharian. Mayroong hari na namumuhay siya, genuine siya. Yung mga tao, mahal na mahal siya. Kasi mapagbigay siya, inuunawa sila. Pinagkakaloob kung ano yung mayroon doon, naging maunawain siya. At yung mga tao sa ibang kaharian, pumupunta, pinagmamadyan habang nag-prosper yung kaharian yun. Dahil maganda yung kanilang pagsasama. Kaya alam nyo, dumating yung panahon. Yung king na yun, yung hari na yun, naging greedy siya. Naging masakin siya. Naging matakaw siya. Naging angkay na siya sa mga tao. Gusto niya lahat sa kanya na. Ayaw na niyang mamigay. Naging selfish siya. Naging self-centered siya. Kaya mga tao, nag-starve siya. Nagutom sila. Hindi lang sila nagutom sa pagkain pisikal, kundi nagutom din sila sa pagmamahal na dati naranasan nila sa kaharian Panginoon. Alam niyo, kayo mga tao sa isang nagsialis doon sa kaharian Panginoon, iniwan siya. The king has a mountain of silver, mountain of food. Doon sa kaharian, nakatambak lang sa kanya. Pinapanood niya, masaya siya doon. Na pinapanood yung mga pag-aari na niya. Kaya hindi niya namamalayan, wala na pala yung mga tao sa paligid niya. Iniwan na pala siya. It ends up to nothing. Nawalan kabuluhan din ang lahat. Palagay na naging masaya siya. Wala na, di ba? Kaya mga kapatid, mayroong pinapakita dito ang ating Panginoon. Na mayroong mga mas mahalagang bagay na pahalagahan natin higit sa mga bagay ng mundo nito. Yung good work, yung mabubuting pakikipag kapwa-tao, yung mga bagay na itatanim natin sa kanilang mga puso, kailanman hindi yan lumilipas. Kikilalanin kanila, aalalahanin kanila, itre-treasure kanila. Pero pag pinagdamot mo yung bagay na yun, makikita mo na lang na wala na pala yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Yung mga tunay pa rin nagmamahal sa'yo, na wala na silang lahat sa paligid mo. Kaya ang mga anak ng Diyos, mayaman sa mga tapat na Kristiyano. Sa mga tapat na mga kapatid na hindi napipilitan, di ba? Yung ginagawa natin naman comes from the heart eh. Hindi naman tayo pipilitin na gagawa ng mabuti dahil magiging natural yan. Sa isang nilinis ng Panginoon at binubukalan ng pag-ibig ng Diyos, magiging bukal ang lahat, magiging smooth, magiging natural lahat ang ating
ating mga ginagawa. Ang pagsamba sa Panginoon, hindi na utos yan, di ba? Hindi utos yan sa mga anak ng Diyos. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, nagiging likas na sa ating hinahanap na ng ating puso ang pagsamba sa ating Panginoon. Ang paggawa ng mabuti, hindi na rin yan utos sa atin. Kung ikaw napuspos na ng pag-ibig ng ating Panginoon, it follows na your good work. Gagawa at gagawa ka na hindi ka na uutusan, na hindi ka na sasabihan. Let's invest our life in good work. Let's invest our life in our service to the Master. Ito yung hindi nawawala. Yung mga trabaho natin minsan, ilang araw, mawawala tayo sa nito. Magre-retire tayo. Meron yung tinatawag na return of investment. Maaaring sa iyong pagtatrabaho, pag umidad ka na ng fee sa mga government employees, pwede kang makakuha ng iyong pension, ganyan. Pakikinabahan mo yung mga pinapaguran mo ng mahabang panahon. Kaya yung ginawa natin sa Panginoon, maaaring ngayon hindi mo pa nakikita iyan. Yung mga pinupuntahan ng malayo, maaaring napaka-ungrateful pa nila. Hindi mo pa makita na talagang inaakap nila talaga ang salita ng Diyos. Pero malay mo, pagtanda mo, mararanasan mo rin yung bagay na yun. Every good work na ating ginawa, sigurado naman babalik sa atin. Sa tamang timing lamang yan. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, huwag natin panginayangan yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon sa Kanyang pangalan. Dahil yan yung mga bagay na hindi mananakaw kailanman. Hindi mananakaw. Iba't yung mga valuables natin, hindi natin basta-basta i-display lang yan kung saan-saan. Alam mo, may valuables ka, iwanan mo yung bahay mo, hindi nakatara. Siyempre, ipapadlock mong mabuti yan. Yung mga iba nga, bibili pa ng mga post. Para doon itatawag yung kanilang pera para hindi manakaw. Mahalaga yun eh. Ano ba yung mahalaga sa atin sa umagang ito? Diba yung ating kaluluwa? Only one life, spirit on the path. Only what's done for Christ to last. Yun lang ang mananatili magpakailanman. Na kung minsan maaari ngayon, wala ka pang nakikita. Dahil pang araw, lahat ng mga bagay yan, ibabalik din ng Panginoon sa atin. Kaya nga mga minamahal, bilang mga lingkod ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano sa umagang ito. May mga pagkakataon na tatawagin ka sa panahon na masarapan yung tulog. Di po ba? Sa panahon na nasa comfort ka, tatawagin ka para gumawa. Ang Panginoon yung mga tinatawag niya ng mga panahon yun eh. Kasi doon, nandun sila Santiago ba yun? Naghuhuli ng isda. Tinatawag niya, ng mga panahon ng mga busy-busy. Hindi yung mga tambay-tambay ang mga tinawag niya. Yung mga tawag busy. Yun yung matitest. Yung pagmamahal nila sa Panginoon. Yung panahon na napaka-precious yung time nila ay nandoon sila. Kaya nga dito, ang ginusutya ng Diablo, more than that, sabi ng Panginoon, hindi lamang diyan nabubuhay ang tao. Sa tinapay na yan. Kasi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Kaya dito tayo nabubuhay ngayon. Nandito yung ating buhay.
Dito na ba yung buhay natin? Kapalitan na ba ng Panginoon tayo nabubuhay? Ibinubuhay na ba natin yung kanyang mga salita? At ito na yung ating kabuhayan na hinahangad pa natin na laging lumago, yumaman sa pananampalataya, yumaman sa paglilingkod. Kaya pagkatapos ng attempt ng ating Panginoon tungkol sa pagkain, tinukto naman siya ngayon, dinala siya dun sa taluktok ng bundok. At ano ang kanyang ipinakita? Ito sa verse 5, nang magpagay nila siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magdidilim ng kanyang mga anghel tungkol sa'yo at aalalayan ka niya ng iyong kamay para matipid ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Bino mo, sabi niya, doon naman sila ngayon sa pinakahay. Bundok pinakamataas. Sabi niyo, magpatulog ka. Kaalalayan ka niya. Biro mo yun? Oo nga, ang Diyos ay nag-aalalay sa atin. Inalalayan niyang tao. Sabi nga niya, may temptation in religious places. Sa mga taong kuminsan, akala mo napaka-religyoso sila. Kuminsan, gusto nila sila na hindi tingalain. Di ko ba? Sila na yung nakikita. Kuminsan, yung iba, parang sila na yung dinidyo. Pero, sabi nga ng ating Panginoon, sa Diyos, huwag mo, ano sabi niya doon? Sabi niya rito, sinabi sa kanya nito sa sulat, huwag mong tuktuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong tuktuhin, doon sa ilang napakaraming mga manunukso doon, libo-libo na mga Israelita. Anong pinagagawa nila sa ating Panginoon? Ito ba yung mga pangako mo sa amin? Tinutuya-tuya nila si Moises. Siyempre si Moises, siya yung spokesman ng Panginoon. Siya yung leader ng mga Israelita. Ipinapamungari nila sa galit ng ating Panginoon ng mga panahon yun. Na para ba ang ating Panginoon, hindi ka tumutupad sa kanyang mga pangako. Yung ginagawa nila, nagpupuntayin sila na nagpupuntayin. Kaya ang ating Panginoon, yung mga pangako ng Diyos, kailanman ay hindi niya pinabayaan na hindi tinupad ang lahat ng mga bagay niya. Iniwala ka pa sa tao kung minsan. Ang galing mga ako, ba? Sabi niya sa birthday mo, bibigyan kita ng regalo. Regaluhan kita, ano gusto mo sapatos? Ano gusto mo damit? Kaya minsan ang tao, may pangako na niyang lahat. Kaya lang mo ba ninyo? Kung minsan, promises are made to be broken. Sabi niya minsan, nagagawa yan, hindi natutupad. Naliligo ang tao. Mga bata, huwag natin masyadong pangakuan yung mga yan. Susunod ako. Bigyan kita ng Barbie. Madaling din yan sa akin. Kasi dami kong pangarap na Barbie sa anak ko. Naibinan ko naman sa naman ng sa palengke lang na kasi. Sabi ko, wala ka eh. Gusto mo yung walking doon na yan. Mahal kasi pambili na ng pagkain natin. Tawa lang siya, lumaki na siya. Kasi na ngayon yung walking doon. Yung mga dal mo, yung gagaling mo na, na-14 na yung kanyang lifestyle. Kawawa na naglugusto. Kasi nagsisilip ka rin kanya.
yung promise mo, hindi mo naman ginagawa. Kaya pag nagkaroon tayo, gawin natin ang kapatid. Kaya nga dito ang salita ng Panginoon, kung minsan ang gagawin lang yan, kapag hindi natin sinusunod ito, it's hardens the heart. Patitigasin lang niya ang iyong puso. Diba? Makita niyo kung minsan may mga mula bata nakikinig na ng salita ng Panginoon. Minsan paawit-awit pa, pa-ispa-ispa-ispa pa. Hindi man masubukan lumapit sa altar para magsisi. Pero gusto umawit sa Panginoon. Kaya alam niyo, hanggang marumi ang iyong puso, kahit pa napakaganda ng iyong boses, hindi yan acceptable yung offering na yan sa Panginoon. That's acceptable, guys. Yung ating mga awitin na yan. Para maging acceptable yung ating mga pag-awit sa ating Panginoon, ilapit mo ang iyong sarili sa pagsisisi. Hindi natin sinutolerate yan. Ang salita ng Diyos ay masakit. Pero kung iibig mo na maging karapat-dapat ka, ang iyong pagsamba sa ating Panginoon, ibigay mo ang iyong puso sa Diyos. Hindi natin sinutolerate yan. At alam mo na nagkakasala na o makasalanan na, pa-short na, ipupost pa sa Facebook. Talagang tayo binago ng ating Panginoon. Pakita natin sa Diyos. Na tayo kanyang mga anak. Dalawang side lang yan, sa Diablo o sa ating Panginoon. Kung sa Diyos tayo. Kung sa Diyos, pakita mo paano may nagawa niya sa iyong buhay. Pag tayo magbalat kayo, ibig ng Panginoon na mamuhay tayo sa kanyang kalooban. Minsan, dandaran ka, talagang makikita mo na lumalaban sa salita ng Panginoon. Pero masakit ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, isa lang ang gagawin dito sa atin. Dalawa lang. Palalambutin niya o patitigasin niya yan. Kapag sinalambot ng puso mo sa Panginoon, nagtagumpay ang Diyos sa'yo. Pero kung pinatigas mo, nilabanan mo kayo mga ngaral, yan naman. Wala magagawa ang Diyos sa'yo. Kaya mga kapatid, hindi ko tinatayo ang aking sarili sa pulpitong ito. Layahanin niya. Kailanman, hindi ko pinangarap ang manguna sa gawain ng Diyos. Pero dahil dito ako tinawag ng Panginoon, patulong ng Diyos, hindi natin itutolerate yung kasalanan sa iglesia ng ating Panginoon. Na mga tunay na mananamba sa Kanya, yung mga tunay na nililis ang ating Panginoon, inalis sa buhay mga kasalanan. Kung tayo mga anak ng Diyos, masunurin ang ating mga puso, marunong tayo magpatakot sa namumuno. Maaaring ba tayong namumuno sa inyo? Pero kung siya yung sinayo ng Panginoon, sana, masumpukan tayo ng ating Panginoon, na marunong tayo i-accomplish kung ano yung ipinapangalan ng Panginoon, kilalanin siya, may mga bagay na dapat pagdesisyonan, mayroon tayong gustong puntahan sa gawain ng Panginoon, nakapatungkol sa gawain ng Diyos, kilalanin naman ito kung sino na umuna sa inyo. Dahil kung hindi yan dapat aalisin niya ng Panginoon. Pero alam niyo ba, mayroon akong magandang salita sa inyo ngayong araw na to. Hindi ba alam ito ng ating pamilya? Sa ating good news ito, sana good news din sa inyo. O alam ko good news din ito para sa inyo. Di ba?
ilang beses ako, pero gusto ko pa rin mag-second opinion. Tungkol sa pananakit ng aking breast. Yung pangalawang doktor na tumingin sa akin, yung una, ang nakalagay doon, highly detected for malignancy. Cancer. Talagang niyo po ba yung huling punta ko sa doktor? Negative for cancer. Amen. Hindi pa alam ni Papa ito, sabi ko, itusurprise ko sila ngayong araw na to. At kaya lang din naman nakakalam yung check-up ko na yun eh. Amen. Maraming beses akong pumunta sa doktor. Sabi ko parang hindi pa rin ako makapaniwala sa Panginoon. Kasi habang pupunta ako sa doktor, sabi ko, Panginoon, sabi ko, kung mamamatay din naman ako dahil dito, dahil ang daming nagkakasakit, sabi ko, wala naman kaming gano'n kalaki amount. Tapos sino magbabantay sa akin yung aking anak, sa paganda naman yung dalawang binata ko. Pero sana huwag mo naman ang pahirapan yung family ko. Kung magkakasakit man ako, sabi ko, at talagang wala na akong hilig sa iglesia mo, sabi ko, hindi na ako karapat-dapat. Sabi ko, kunin mo na ako, huwag mo naman ang kahirapan ako kasi nahirapan din ako eh. Sabi ko, dami kong investigasyon. Kaya yung result na yun ng una na example ko yun, lagay ko din sa basurahan. Yung pangalawa, nung pumunta ako, negative, sabi gano'n ng doktor nito, parang balik pa yung doktor na yun. Talaga po, sabi ko gano'n, kasi maraming check-up na ginawa sa akin. Ngayon, alam ko, hilig na ako dun sa ulan ginawa sa akin. Lalo pa rin ako na gusto pa rin tumunod sa isang talagang namin sa dati yung pinagpapatagakan sa General Hospital. Pero nilagay naman na din sa akin ng Panginoon. So, parang lagi sumasakit, sabi ko, kinaka-out ko na siya. Bilig na ako dun sa una, sabi negative siya. Amen? Puri na Diyos. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko nga sa Panginoon, okay, napakalaking regalo ng Panginoon yung buhay sa akin. Kaya talagang natakot din ako eh. Almost 2 months. Naiiyak ko yun araw at sa Panginoon. Kasi pag-usap ako sa Kanya. Panginoon naman, sabi ko, alam mo naman na ayaw ko na magkakasakit, ako'y akalalahanin, ako'y akalagaan. Ako naman ay gumagawa pa sa'yo. Kasi nagpapasalamat sa Panginoon na siguro gusto pa na talaga niya akong gamitin. Although minsan may na yung aking katawan, pero alam ko, ligtas na ako sa mga bagay na yun. Kasi kahit sa family namin, wala naman namatay sa cancer. Eh, saan ko nakuha yun sa mga ano pa rin, sa mga experts. Tapos yung mga kapatid na mga hospital, umabot ng ang lalaki ng mga amount sa kanilang minaso. Salamat sa Panginoon dahil negative pala yung aking pinapamambahan. Yun lang ang purpose ko eh. Nung una, binigyan ako ng mga reseta ng gamot para mawala yung pain. Hindi ko alam, pag-uwi ko ng bahay, hindi ko alam kung saan ko na nilagay eh. Never na-attempt ako na bumili ng kahit isang tablet at gamot. Dahil ang aking tiwala sa Panginoon. Kaya napakabuti niya sa aming buhay, sa aking pamilya. Amen. Sa buhay niya na nalan niyo, sinanay kung hindi siya inuwi dito kasi namamagana yung kanyang kaya tumagal yung operasyon niya eh. Magagaling yung mga doktor din dito sa ating bayan. Pero siyempre kasama rin ang ating mga marugdog na pananalangin. Salamat mga kapatid sa inyong mga dalangin. Sa mga dumalo sa ospital at sa mga nakadalaw din sa bahay. At pinalayan doon sila ngayon sa bahay. Ngayon pa siya ang kasi dito eh. Lumalabas na kasi umiiyak pa siya kasi na-infect kasi siya eh. Kung hindi pa na na-infect yung kanyang gusto kailangan. Sana magkaroon ng subo siya. Na-infect. Pero sabi ko nga,
salamat pa rin sa Panginoon kasi nakikinig siya dito. Alam ko meron pang lighting ng Panginoon kung bakit nagbibigay siya ng buhay, di ba? Kaya si nanay, bata pa si nanay eh. Mamaya ilapit natin siya sa pananalangin. Lagi po din sa Diyos. Makipag-usap tayo sa kanya one-to-one. Kaya sabi ko lang, between me and God eh. Yung unang result na nakuha ko, sabi ko, between me and God. Kaya ako ipasabi sa aking pamilya. Yung sunod-sunod na punta ko sa doktor. Di pa lang, iyak ako ng iyak tayo. Iyak ako, bago ko dumating sa iyak ako ng iyak. Nakikiusap ako sa Panginoon. Eh, napakabuti niya. Pag magtiwala pala tayo sa Kanya, yung imposibleng bagay, magiging posible sa Panginoon. Kaya panghuli na sabi nga niya dito, don't harden our heart. Don't harden our heart. Let God, hayaan daw natin ang Diyos ang siyang pumasok sa ating mga puso. At sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Doon na po sila kahuli. Diba sabi niya, sambahin mo ako, sabi ng Diablo. Pero ano sinabi ng Diyos sa kanya? Sa Diyos, sa 13, 11, nang magdalay sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka Satanas sapagkat natutulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magpagayo, iniwan siya ng Diablo, at narito, nagsidating ang mga anghel, at siya'y pinaglingkuran. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nagtatagumpay, nandiyan yung mga anghel na nakikigalak sa atin. Binabantayan niya tayo, kahit sa ating mga pagsamba. Magiging masaya tayo, magiging buhay, yung buhay na buhay tayo sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Di ba? The Lord, winewelcome natin yung presence ng Panginoon sa ating mga pagsamba. Bakit? Kasi pinalayasan natin yung Diablo eh. Kapag ang Diablo, sinusundan ka na, hanggang sa ano lang siya, sa pintuan lang siya. Dito sa loob, wala na siya. Amen? Nagpupuli ka na dito. Hindi mo na siya patatabihin sa'yo. Kaya nga dito ako it's a hard presence of God. Kapag wala yung presence ng Panginoon sa ating pagsamba, useless lahat. Useless. Huwag na tayo pumunta dito. Pero salamat kayo palitunay na namumuhay na banal sa panahong kasalukuyan. Kaya nandito ang presensya ng ating Panginoon. Ibig ba natin yan? Worshiping God with a clean heart will bring joy and glory to God. Kaya lamang makapagbibigay sa Kanya ng nagalakan. Namasamba natin siya na mayroong malinis na puso. Amen? Amen. Kaya sinabi niya rito sa ating pagsamba o sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, hindi natin kailangan i-impress ang sino man. Ma-impress ng tao sa atin na tayo mahusay, na tayo magaling. Ibig ng Panginoon yung katapatan ng ating puso. Tignan mo si Ananias at Sapphira. Paano sila napahama? Gusto nilang magpa-impress sa mga karamihan din na talagang nagbibigay ng kanilang buhay sa Panginoon, ng pag-aaral nila sa Diyos. Gusto nilang palitawin na malaki yung kanilang ibibigay at ibinibigay nila yun ng mayroong katapatan, pero hindi naman pala. Hindi pala accurate yung pinagkakalog nila sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi naman niya tayo islamin kapag konti lang nabigay natin. Hindi ka naman niya pagagalitan kung konti lang nabigay mo sa Kanya. Ang hinihingi ng Diyos yung katapatan ng
magbibigay. Yung mga iba, kapag ako'y napromote, kapag ako'y, ganito, ang dami-dami. No. May mga nakita ko, mahirap lang din ang kanilang buhay. Pero sa kahirapan, sa kaunti nilang kinikita, matapat silang nagbibigay sa Diyos. Yung acceptable sa Panginoon, yung binibigay natin yung tamang pagsamba, yung tamang pagkakaloob, yung puso na malinis, yun ang acceptable sa harapan ng ating Panginoon. Worship God. Hindi na natin promise na kapag marami akong pera, saka na ako mag-concentrate sa aking paglilingkod, sa aking pag-worship sa Panginoon. No. Kahit walang-wala ka, pwede mong sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan, na mayroong katapatan, na mayroong sakripisyo. Sabi nga, save my life, a living sacrifice, holy and acceptable. Pawit yun, sister namin. Holy and acceptable. Hindi naman hinahanap ng Diyos yung wala sa atin. Ang hinihingi na yan, yung nandiyan na. Yung mayroon lang sa atin. Yun lang. Higit pa doon, hindi na sumusobra. Kung ano lang yung pinagkatiwala niya. Yun lang yung hinihingi ng Panginoon. Salamat. Ang kinakailangan natin sambahin. Espiritu at sa katotohanan. Man shall not live by bread alone, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya lahat ay tumayo. Tingin natin sa pangulang Sister Dylan. Maraming salamat sa muli sa pagkakaroon mo ng mga salita sa aming Panginoon, tunay na ang mga salita, Panginoon, at hindi lang kami nagbubuhay, Panginoon, sa pinatay, kundi sa iyong mga salita, Panginoon, kami nagbubuhay, Panginoon, at patuloy na napapalakas, Panginoon, patuloy na nahahabol, Panginoon, at nai-inspire na lahat ng mga mula sa inyo, Panginoon, kasama sa lang namin, Panginoon, sa aming sarili, Panginoon, ay nangangailangan kami na lumakad ng may katapatan, Panginoon, at susunod sa lahat ng iyong mga kalooban, Panginoon. Nilalagay mo sa bawat puso ng bawat sa amin, Panginoon, ay ito po ang maganap sa aming pamumuhay, Panginoon, sa aming pamumuhay ng libutan ito, Panginoon. Hindi kami bumabata, Panginoon, kundi kami tumatanda, Panginoon, nilalagay mo, Panginoon, na-realize namin, Panginoon, na ang aming buhay na ito ay hindi pagsama na kailangan, Panginoon, na ilapit namin sa iyo sa aming pagpapalago, Panginoon, at pagiging mabunga at pagiging tapat na lingkod ninyo, Panginoon, sa libutan ito. Salamat din, Panginoon, sa pangunan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, alam po natin mga bagay na ito ay hindi natutupad. Mga namang pagkakahipon sa sanlibutan ito, Panginoon, sa iyong mga salita. Kami muling nabuhay at Panginoon, at salamat din, Panginoon, sa iyong kapag-inamit sa mga oras na ito. Tuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, gamitin pa mo rin. Kawain, Panginoon, Ama, salamat po muli. Salamat po namin, Panginoon, at aming puso pagpapatuloy pa. Salamat po namin patuloy po kami sa